Sa wakas! Nagpakita rin ng malaking baboy Ramo! Magandang panimula sa umaga to, Lazaro. Ayun siya. Tayo na mga kasama! Itaboy natin siya sa mga bitag natin! Ang laki nito! Kapag nahuli natin ito, mabubusog ng lahat! Magtatlong grupo tayo para harangin ang baboy Ramo para matiyak nating doon siya pupunta sa mga inilagay dating bitag. Doon yung iba! Dali! Sumama sa akin ang iba! Kay Lazaro ang iba! Maiwan sa pinuno ang iba! Swerte natin ngayon! Ayun! Sa pulisya! Nahulog na sa balon na maraming matutulis sa kawayan! Butas-butas ng katawan niya! Sige na, bumaba na sa hukay ang dalawa sa inyo. Lagyan ng tali ang leeg ng baboy Ramo para maiangat natin at maiuwi na. Pinuno, narinig niyo ba yun? Alulong yun ang mababangis na asong kubat. Dalian ninyo na at nang makaalis na tayo rito. Baka makasalubong pa natin ang mga asong yon. Mahirap na. Oo nga! Narinig ko na nga ang tungkol dyan. Sino mang makagat nila ay nasisiraan ng ulo. Malakas ang kabandag ng mga asong gubat. Dalian na natin! Isang mapagpalang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Ako po si Ellen. Sa ngayon ay 30 taong gulang na ako. Tubong Kapis pero lumaki na dito sa Quezon City. Dito na rin ako nagkaroon ng pamilya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi po karanasan ko. Ito ay kwentong karanasan ng aking Lolo Abel na nangyari sa isang malayong baryo na nasa paanan ng bundok na sakop pa rin ng Kapis. Mula sa aking pagkabata, paulit-ulit na niyang ikinikwento sa amin ang kanyang karanasan kaya malinaw kong maibabahagi sa inyong lahat. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang itanong sa lahat, kung sakaling nakaligtas ka na sa kapahamakan, handa mo bang itaya muli sa panganib ang iyong sarili para sa mga kasama mong hindi naging mabuti sa iyo? Dumarating na ang mga kalalakihang magdagaso! Ang laki ng baboy Ramo na nahuli nila! Ay, oo nga po, Aling Rosita. Abel! Abel! Oh, dahan-dahan lang ang pagtakbo, mahal ko. Baka madapa ka eh. Masaktan ang anak natin dyan sa tiyan mo. Naku, pati nga siya'y parang natutuwa. Kanina pa gumagalaw. Parang alam niya na darating ka na. Ganun ba? Kumusta ka naman dyan, anak ko? Gusto mo bang makatikim ng karne? Huwag ka mag-alala. Mamaya ay magluluto ng karne ang iyong ina para makakain ng masarap. At syempre, kailangan din ay may mainit na sabaw. Naku, Abel, talagang maswerte ang taon at panahon ng pagbubuntis ng asawa po. Ay magiging masagana at maganda ang magiging ani nating lahat ngayon. Kahit ang kagubatan na tilog ay parang nagiging maawain sa atin. Tingnan mo ang mailap na baboy Ramo na ito. Nagpakita at nahuli namin. Talagang swerte ang mga buntis ngayong taon. Kaya ngayong gabi, magsasaya tayong lahat. Teka lang, mahal ko. Bakit puro putik ang mga katawan nyo? Naglublob ba kayong lahat sa putikan? Matalas kasi ang pangamoy ng baboy Ramo. Kaya nagpapahid ng putik sa buong katawan para hindi niya kami maamoy. At nang sa gayon ay makakalapit na kami sa kanya bago pa niya malaman. Oo nga, Julieta. Ganun nga yun. Medyo mabaho lang ang putik pero malaking naitutulong nito sa amin. Mga kasama, ihanda na ang mga kalan at kaldero. Pagluluto tayo ng masasarap na pagkain ngayon. Nang marinig nga ng mga tao ang sinabi ni Aling Rosita ay kaagad na kumilos ang mga kababaihan. Inilagay ang malalaking kawa sa mga kalan na yari lang sa pinagdikit-dikit na 3 malalaking bato. Ang mga kalalakihan naman ay kumuha ng mga tuyong kahoy at inilagay sa kalan. Tapos ay umigib ng tubig sa balon gamit ang mga balde para magpakulo ng tubig. Ang lugar nila ay isang maliit na komunidad lang sa paanan ng bundok. Meron lang 10 pamilya ang nakatira doon, kabilang na sina Lolo Abel at Lola Julieta. 2 taon na silang nakatira doon bago siya nagbuntis. Lahat doon ay nagtutulong-tulong sa paghanap ng pagkain sa bundok man o sa ilog kapag nakapagtanim na ng palay at naghihintay ng anihan.
Ilagay ninyo na sa lamesang kawayan ang malaking baboy ramo na yan. Alam nyo na gagawin nyo, ha? Sige, Pinuno. Kami nang bahala dito kapag kumulo ng tubig. Julieta, buwan ng Abril ngayon. Kabuwanan mo na, di ba? Opo, pero sa pakiramdam ko ay aabutin pa to sa unang linggo ng Mayo. Sagana ang buwan ng Mayo dahil mag-aani din tayo ng mga palay at kamoting kahoy. Maswerte ang anak mo dahil isisilang sa panahon ng anihan. Kaya nga, Pinuno, si Julieta lang ang buntis ngayon dito. Talagang swerte sila sa atin. Mula nang sila ay dumating, masagana ang mga ani natin ng palay, mais at kabuting kahoy. Sige na, mahal ko. Magpahinga ka na at ako na. Kami na lang bahala sa pagluluto at paghahanda ng mga pagkain. Oo nga eh. Nakakapagod ang anak mo. Galaw ng galaw sa tiyan ko. Sige, uuwi muna ako sa ating bahay. Sumang-ayon naman si Lolo Abel na umuwi na si Lola Julieta. Inihatid pa niya sa kanilang bahay na yari sa kahoy at kawayan. Sa wali ang dingding at ang bubungan ay pawid. Nakataas ang sahig ng kanilang bahay kaya mayroon yung silong kung saan doon naman nakakulong ang mga alaga nilang mga manok na ang ilang inahin ay mayroon ng itlog. Nang umakyat na si Lola Julieta sa itaas, napansin ni Lolo Abel ang pagpasok ng isang asong itim sa ilalim ng kanilang silong kaya kinuha niya ang tirador niya na nakasabit sa kanyang leeg. Ginagamit niya yon para tiradurin ang mga malalaking ibon pero ngayon gagamitin niya sa malaking aso. Walang iya ka! Gusto mo pa kaming unahan sa mga itlog ng manok ka? Kumanda ka sa akin! Ano yun, mahal ko? Yung asong gubat yata yun. Pumasok sa silong ng bahay natin. Gusto pa yata tayong unahan sa mga itlog ng manok natin. Ayun, sapul sa ulo. Karipas ng takbo. Akala niya kahit nakalayo na siya ng bahagya ay hindi ko siya tatamaan, ha? Kulang pang bukol mo sa mata. Naku, mahal. Nabasag na yata ang kinabukasan ng asong yun. Hindi na makalakad. Tsak na hindi na yun magkakaroon ng anak. Tama lang yun, para hindi na siya bumalik dito. O sige, pahinga ka na muna dito at tutulungan ko sila sa pagkakatay ng baboy, ha? Abel, asong gubat yun, di ba? Mabutit hindi ka kinagat. Naunahan ko siya, Pinuno. Tinamaan na siya sa mukha at sa kanyang pagkalalaki. Tingin ko nga ay nabasag na kaya hindi na siya nakaporma. Kaya nga ako lumapit. Akala ko'y kakailanganin pa itong pana ko. Siya nga pala. Marunong ka na rin gumamit ng pana, di ba? Sa'yo na lamang ito. Naku, salamat Pinunong Karding. Ayos to, ha? Mahal, ilagay mo nga dyan itong pana at palaso. Tutulungan ko na sila Lazaro doon. Nang makapasok na nga sa loob ng maliit na bahay si Lola Julieta ay binalikan na ni Lolo Abel ang kanyang mga kasamahan. Tinulungan niya ang mga iyon sa pag-alis ng balahibo ng baboy ramo at pagkakatay. Ang mga kababaihan naman nagsimula ng maghanda ng mga panangkap. Makalipas na mahabang oras, nakatay na ang baboy ramo kaya niluto na iyon sa 3 magkakaibang putahe. Ang ulo niyon ay inihaw ni na Lolo Abel at nagmahihanda na ang lahat. Sabay-sabay nang kumain ang lahat. Masayang masaya sila habang kumakain lalo na ang mga bata na gustong-gusto ang karne ng baboy. Nagsaya sila hanggang sa gumabi. Kagaya ng dati, naglalagay sila ng malaking siga sa gitna habang ang lahat ay nakaupo sa paligid niyon at nag-uusap. Bukas ay manghuhuli na naman tayo ng isda, mga kasama. Tiyak na marami tayong mahuhuli bukas kasi maliwanag ang buwan ngayon. Ang mga isda ay walang humpay sa kakalangoy, kaya bukas pagod ang mga yon. At tiyak na nasa kanilang mga lungga. Galing niyo talaga, Pinunong Karding. Teka, Aling Rosita, hindi ba kayo nangangawit kakatayo dyan? Bakit hindi kayo maupo? Oo nga naman po. Panay din ang tingin niyo sa buwan. Kanina kasi nakita kong sobrang pula ng buwan. Nagbabadyayo ng dugo. Ibig sabihin, may pag-anib. Aling Rosita, alam kong hilot kayo at magaling magpaanak. Pero bukod pala doon ay mayroon pa kayong ibang nalalaman. Aling Rosita, hindi naman pumapulang buwan, Ang liwanag nga niya, Kaya tingnan niyo ang mga nagliliparang maliliit na paniki.
Natutuwa habang dinadagit ang mga panggabing insekto. Ay, hindi ko alam kung malabo na ang mata ko. Sige na nga, kakalimutan ko ng nakita ko. Ilang araw pa nga ang matuling lumipas. Nang sumapit ang gabi, sumakit na ang tiyan ng aking Lola Julieta kaya kaagad na lumabas ng kanilang bahay si Lolo Abel para sunduin ang hilot na si Aling Rosita na halos kapitbahay lang din nila. Ginising pa niya iyon dahil alas 12 na ng gabi ng mga sandaling yon. Kahit malapit lang ang kanilang bahay, labis na nag-aalala si Lolo Abel sa kanyang asawa kaya halos kalad ka rin na niya si Aling Rosita papunta sa kanilang bahay. Tandaan niyo po, Aling Rosita. Kanina po sumasakit ang tiyan ni Julieta eh. Baka po manganak ng asawa ko. Sandali lang, Abel. Hinay-hinay lang. Para na magdapakalayo ng bahay mo. Buntik na nga ako madapaan. Nandito na po tayo sa aming bahay. Julieta! Julieta, nandito na kami! Mabuti naman at bumalik ka na para nabawasan ang konti ang sakit. Aling Rosita, manganganak na ba ako? Aba kung may dugo nang lumalabas, baka manganganak ka na nga. Wala naman pong lumalabas. Galaw lang ng galaw ang bata sa tiyan ko. Para bang natatakot siya. Abel, may malaking aso sa silong natin. Nakita kong nakasilip siya kanina. Paalisin mo kaya? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Matigas talagang ulo niyan eh. Kaya na humanda siya. Yari na naman siya sa tirador ko. Nang tingnan ni Lolo Abel sa silong ng bahay nila ang asong gubat ay kaagad iyong tumakbo bago pa man niya matira ng kanyang tirador. Tumakbo iyon sa kakahuyan. Nang sundan niya ng tingin yon ay doon niya nakita na mayroon palang mga taong nakatayo doon. Nagulat siya dahil hindi lang yun nag-iisa. Napakarami ng mga yon at dahil maliwanag ang buwan nakita niyang armado ang mga taong nakapaligid sa kanilang lugar. Lumapit sa isa sa mga naroon ang asong gubat. Kumising kayong lahat! May mga tao sa paligid ng ating mga bahay! Pinulong Karding! Kumilos na kayo! Kunin silang lahat! Ang lumaban, patayin! Gumising kayong lahat! Napapaligiran tayo ng mga kalaban! Abel! Ang panat palaso mo! Heto! Halika na, Julieta! Dalian mo! Ang itak! Dalian mo na din! Dalian mo! Halika, Julieta! Sumama ka sa akin! Kailangan nating magtago! Halika na! Kailangan tulungan ni Abel ang mga kalalakihan natin! Pero Aling Rosita, Tama si Aling Rosita! Sumama ka na sa kanya, mahal! Magtago na kayo! At tutulungan ko si Lazaro na pigilin ang mga sumasalakay! sige mahal, mag-ingat ka. Iwanan ko na sa iyong itak na ito para may magamit ka kung sakaling maubos ang iyong palaso. Nang tumakbo na nga palayo sina Aling Rosita at Lola Julieta para magtago ay kaagad na ginamit ni Lolo Abel ang kanyang pana at palaso. Tinamaan ng dalawang lalaking susubod sana papunta kay Lazaro. Tapos ay muli niyang pinana ang dalawa pang lalaki na pinagtutulungang kalabanin ng pinuno nila na si Mang Karding. Pero nagulat silang lahat nang makita na muling bumangon ang mga lalaking mayroon ng nakabaong palaso sa kanilang mga katawan. Binunot lang ng mga iyon ang palaso, saka umangil ng malakas habang nakatingala sa langit at pinagmamasdan ang bilog na buwan. Doon nila natiyak na mga aswang ang sumasalakay sa kanila. Hindi kami basta mamapatay ng mga ordinaryong arusang. Malalakas kami ang nilalang. Huwag niyong papatayin lahat. Magtira kayo ng magiging pagkain natin para sa mga susunod na araw. Pinulong Karding! Paano natin lalabanan ang mga aswang na to? Oo nga naman, Pinuno. Nakita niyo naman. Tinamaan na nga ng palaso ni Abel pero muling bumangon at nakapatay pa ng mga kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Walang nilalang sa mundong ito na maaari pang mabuhay kapag wala ng ulo. Naiintindihan niyo bang sinasabi ko? Tama nga, Lazaro! Ang ulo nilang kailangan natin pukutin! Tayo na! Sige, tayo na! Napatay ng lalaking yun ang aking kapatid! Humanda siya! Lalabanan ko hanggang meron akong lakas! Diyos na mga baging, ikaw na pong bahala sa amin. Iligtas mo po ang asawa at anak ko.
Hinugot nga ni Lolo Abel mula sa bayna ang kanyang matalim na itak. Sinalubong niya ang mga kalaban pero hindi niya inaasahang mayroon din palang mga dalang armas ang kanilang mga kalaban. Ang iba ay may malalaking pamalo. Mga puno iyon ng kamatsili kaya mayroong mga tinik. Bukod sa mayroong pamalo ang kanilang mga kalaban ay malalakas pa din ang mga yon dahil mga aswang nga. Pero buo pa rin ang loob ni Lolo Abel. Kailangang lumaban para sa kaligtasan ng kanyang asawa at mga kapitbahay. Nang makita niya na tatlo ang kalaban ni Lazaro ay tinulungan niya yon gamit ang kanyang itak. Isa sa mga yon ang napugutan niya ng ulo at namatay. Pero ang sumunod niyang kalaban ay mas malaki at mas malakas. Hawak ang isang mabigat at mas malaking pamalo. Nang hampasin siya niyon, sinalag niya ang hawak na itak. Nayanig ang buo niyang katawan. Sa sobrang lakas, nabitawan niya ang itak. Tapos ay isang malakas na hataw pa ang tumama sa kanyang katawan. Huwag mong patayin ang isang lahat! Gusto niyang gawing laruan pagbalik natin sa kuta! Talihan mo ang mga kamay yan! Bitawan mo ako! Mahalimaw kayo! Huwag ka nang pumalaghangan! Pasalamat ka at magkakaroon ka pa ng kaunting panahon para mabuhay! Kapag ginalit mo ako, dito pa lang, tatapusin ko ang buhay mo! Abel! Huwag ka mag-alala! Tutulungan kita! Yeah! Perset! Napakadami nila! Hindi na tayo makakatakas! Wala na tayong tatakbuhan! Napakalakas sa mga ito, pinuno! Wala na tayong magagawa! Ilang sandali pa nga at nahuli na rin ng mga kalaban sina Lazaro at Mang Carling. Kagaya ng iba ay duguan din sila dahil sa mga sugat na kanilang nakuha sa labanan. Tinalian din sila sa mga kamay. Nang tumingin si Lolo Abel sa paligid ay nakita niyang nahuli na rin ang 5 lalaki na kapitbahay nila, pati ang asawa at anak ni Aling Rosita nakagapos na rin. Kahit ang mga bata ay hindi pinaligtas ng mga aswang. Nagtatagi sa mga ngipin ni Lolo Abel nang makitang ilan sa mga kababaihan at kalalakihang kapitbahay nila ay wala ng buhay. Ang patay na bata ay kinakain na ng mga aswang na naroon. Pinagputol-putol ang katawan ng mga yun. Waring sarap na sarap habang kinakain ang malambot na katawan ng bata. Pero ang lakas ng loob niya ay unti-unting gumuho nang makita niyang nahuli na din ang kanyang asawang si Julieta at Aling Rosita. Nakagapos na rin ang mga kamay. Pinagtabi-tabi sila. Ikutin niyo ang paligid ng lugar na ito! Tiyakin ninyo na walang nakatakas! Abel, anong gagawin natin ngayon? Mamamatay na tayong lahat sa kamay ng mga aswang na to. Julieta, mamamatay na muna ako bago ka nila masaktan. Habang meron pa tayong buhay, huwag kang mawala ng pag-asa. Anong pag-asa pag sinasabi mo, Abel? Nahuli na tayong lahat. Gagawin na tayong pagkain ng mga ito. Tama si Abel. Habang buhay pa tayo ay maaari pa tayong makagawa ng paraan para makaligtas rito. Sana nga meron pa. Kawawa naman ang aking anak. Hindi ko na yata maisisilang ang aking anak. Hindi pa nila tayo pinatay ngayon. Kahit kayang-kaya nila. Ibig sabihin, meron pa silang ibang plano. At ang plano na yon, ang hahanapin natin ng butas para makagawa tayo ng paraan. Huwag na kayong umasa na makakalaya pa kayo! Kayong lahat, meron na lang ilang araw na nalalabi sa inyong mga buhay. Sige, dalhin lahat ang mga yan! Aalis na tayo dito bago pa sumikat ang araw! Hindi nila nahuli ang lahat. Wala dito sina Ismael at Florenda. Isa yun sa nakikita kong pag-asa natin. Sana makarating sila sa kabilang baryo. Mayroong kampo doon ng sundalo. Sana nga'y mayroong dumating na tulong sa atin. Mabilis na kumilos sa mga aswang. Lahat ng mga bihag ay tinalian sa lieg at pinagdugtong-dugtong. Magkasunod sina Lola Julieta at Lolo Abel. Naglakad sila paalis sa kanilang lugar. Pinasok nila ang kakahuyan na palaging pinupuntahan noon ni na Lolo Abel para doon mangaso. Nang malampasan nila ang mahabang kakahuyan, tumawid sila sa ilog na hanggang bewang ang lalim. Malakas ang agos ng tubig. Takot sa ganoon si Lola Julieta kaya noong una halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Pero dahil magkakadugtong ang mga tali nila, wala siyang nagawa.
Pinalakas naman ni Lolo Abel ang loob ni Lola Julieta kaya habang tumatawid sila sa ilog, iniharang ni Lolo Abel ang kanyang katawan para hindi tangayin ng malakas na agos ng tubig ang kanyang asawa. Hanggang sa makalampas sila sa ilog at muling pumasok sa kakahuyan. Pero sa pagkakataong yun, paakyat na ng bundok. Pinulong Karding, kabisado mo po bang lugar na to? Sa lawak ng kabuntukan at kagubatan ito, hindi mo basta-basta makakabisado. Yung sa Ilaga lamang ang kabisado ko. Dahil palagi tayong nangangaso noon. Hindi ko nakabisado ito. Ako din. Matagal na ako sa lugar natin. Pero hindi pa ako napagawi dito sa gawing kanluran ng bundok na ito. Alam ko kasi maraming mababagsik na asong gubat. Tama ka dyan. Mga alaga namin ang mga asong gubat na yon. Pati ang asong gubat na ilang ulit bumalik sa bahay ng babaeng buntis na ito. Ang asong gubat na tiniredor ko. Oo, at patay na siya. Nadurog ang kanyang pagkalalaki. Mabuti na lang at nakauwi pa siya bago mamatay. Kaya kailangan mong pagdusahan ang kasalanan mong yon. Hindi kita bibigyan ng madaling kamatayan. Sige, lakad! Nagpatuloy sila sa pag-akyat sa bahaging iyon ng bundok. Kahit na pagod na si Lola Julieta ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa makarating na nga sila sa lugar ng mga aswang. Nang dumating sila, sinalubong sila ng mga bata at kababaihan na naroon. Mga pamilya ng mga aswang na bumihag sa kanila. Lahat sila ay dinala sa kulungang yari sa kawayan at kahoy. Malawak yun kaya nagkasya silang lahat. Lahat sila ay inalisan ng tali sa kamay bago ipasok sa kulungan. Noon muling nayakap ni Lolo Abel si Lola Julieta. Naupo sila sa isang sulok ng kulungan. Abel, ang sakit ng tiyan ko. Ang anak natin panay ang galaw. Parang hindi siya mapakali sa takot. Oo, natatakot siya dahil natatakot ka. Konektado pa rin kayong dalawa habang nasa katawan mo pa siya. Julieta, masakit na ba talaga? Isandali nga at matingnan kita. Dahil lang yan sa pagod, saka sa sobrang haba ng nilakad natin. Mukhang hindi tayo makakagawa ng paraang makatakas dito, Abel. Dahil itong kulungan ay nakalantad. Nandito sa kalagitnaan, napapaligiran ng bahay nila. Bukod doon, ay may iniwan silang bantay dito. Abel, Pinunong Karding, may dumarating. Isang babaeng buntis din. Asawa ko, siyang babaeng buntis na sinasabi ko. Siyang nahanap ng ating alagang aso na namatay. Naamoy ko nga ang mabangong bata sa kanyang sinapupunan. Uy! Gumagalaw ang anak natin sa akin tiyan. Natutuwa rin siyang matikman ng malambot na karne ng sanggol sa tiyan ng babaeng yan. Huwag! Maawa ka sa aking anak! Huwag mo kaming patayin! Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit lahat kayo ay narito? Yun ay dahil sa nalalapit na pagsilang ng aking anak. Ang magiging prinsipe ng mga aswang sa lugar na ito. Halos sabay tayong manganganak. Tapos ang dugo ng iyong anak, ang ipaiinom ko sa aking anak para lumaki siyang malusog at malakas. Kung siya lang pala kailangan nyo, bakit kaming lahat ay binihag nyo at dinala dito? Para maging pagkain namin. Ang pagsilang ng prinsipe ay espesyal. Kaya ang buong linggo na yon, kasabay ng pagbibilog ng buwan, ay ipagdiriwang ng buong angka ng mga aswang. Nabuhay kami rito ng maraming taon na hayop lamang ang kinakain. Pero ayon sa kaugalian ng mga aswang, kapag isinilang na ang unang panganay na po, kasabay ng pagtikim niya ng dugo ng tao, ay kakain na rin kami ng tao para lalo kaming maging malakas at humaba ang buhay. Ganon pala. Bakit ang mga sumalakay sa amin ay kumain na ng tao gayong hindi pa naisisilang ang apo mo? Ang bagay na sinasabi ko ay tungkol lamang sa kapamilya. Ang mga sinasabi mo naman na kumain na ng tao ay mga tauhan labang namin. Kaya kung may dapat kayong sisihin, walang iba kung hindi ang babaeng yan dahil nakasabay niya sa pagbubuntis at panganganak ang manugang ko.
Naamoy siya ng alaga naming asong kubay. Napakasama nyo! Makakampon kayo ng Diablo! Tumahimik ka, Julieta! Akala ko pa naman ay kayo ang swerte sa aming lugar. Akala ko swerte ang magbubuntis mo. Malik akala pala ang lahat ng yon. Ikaw pala ang malas. Malas kayo mag-asawa. Aling Rosita, huwag kang magsalita ng ganyan! Nagulat ang lahat sa ginawa ni Aling Rosita nang sampalin niya si Lola Julieta. Uulitin pa sana niya ang pananakit nang humarang naman si Lolo Abel. Sinalag niya ang kamay ni Aling Rosita at bahagya niyang itinulak iyon. Napaatras si Aling Rosita at muntik nang matumba kaya naman mabilis din ang naging kilos ni Mang Karding. Sinalo niya si Aling Rosita. Nang maiupo ni Mang Karding si Aling Rosita ay hinarap naman niya si Lolo Abel. Bigla niyang sinuntok si Lolo Abel. Tinamaan sa mukha si Lolo Abel at noon naman humarang si Lazaro. Tigilan nyo na yan! Hindi nyo ba nakita na sinadya nila na sabihin ang mga bagay na yon para paggawain tayong lahat? Buisit talaga ang mga asawang yan, Lazaro. Tawag mo na silang kampihan. Sila ang dahilan. Kaya narito tayo ngayon. Tama si Aling Rosita. Kung hindi dahil sa pagbubuntis niya, hindi tayo pag-iinitan ng mga aswang na ito. Kaya sila talagang malas na dumating sa lugar na ito. Pinuno, kahit hindi pa nagbuntis si Julieta, kapag isinilang ang prinsipeng aswang, hahanap pa rin sila ng mga taong kanilang ihahanda at kakainin. At maaaring ganito rin ang mangyayari sa atin dahil ang lugar natin ang pinakamalapit sa kanila. Manahimik ka, Lazaro. Kaibigan mo lamang si Abel. Kaya sinasabi mo ang bagay na yan. Oo nga. Eh kung kakampi ka sa mga salot na yan, eh naturing ka na rin naming kaaway. Eh salot kayo! Salot! Kayo ang malas na nagdala ng kamalasan sa ating lugar. Dapat pala noon pa ay hindi ko na kayo tinanggap at pinayagang magtayo ng bahay sa lugar namin. Hindi sana dumating ang ganitong kamalasan. Napakadali niyo talagang makalimot! Kailan lang ay tuwang-tuwa kayo sa pagbubuntis ko? Panay ang papuri niyo! Pero ngayon, lahat kayo nasusuklam sa aming mag-asawa! Pabayaan mo na sila, Julieta. Yun ang paniniwala nila. Sumang-ayon kina Aling Rosita at Mang Karding ang iba pa nilang mga kasama. Ang iba ay sinugod na sila para saktan pero patuloy na umawat si Lazaro. Nang makita ng pinuno ng mga aswang na nagkakagulo ang lahat, kinuha nila sa loob ng kulungan sina Lolo Abel, Lola Julieta at Lazaro para ibukod ng kulungan. Dinala sila sa isang maliit na kubo. Sa wali din ang dingding nyon at ang bubungan ay walang pawid, walang bintana. Maliit ang pintuang yari sa kawayan. Doon sinundan sila ni Delio at Nelia. Salamat kayo sa batang nasa tiyan mo, babae. Kung hindi dahil dyan, pinabayaan na sana namin kayong patayin ng inyong mga kasamahan. Dapat ngayon pinabayaan niyo na lang kami. Papatayin niyo rin kami, diba? Bakit patatagalin niyo pa? Tama ka. Lahat kayo ay mamamatay. Pero hindi pa ngayon. Mabubuhay ka pa ng ilang araw hanggang sabay tayong manganak. Ang kaibahan nga lang, mabubuhay kami ng anak ko. At mamamatay naman kayo ng anak mo. Makakampan kayo ng Diablo! Yung mga walang iya! Tama na, Julieta. Huminahon ka. Delio, ginawa mo pa ang lahat ng iniutos ko. Oo, Ama. Lahat sila ay nahuli namin. Walang natira sa kanilang lugar. Bata at matanda, babae at lalaki ay nabihag na namin at naandyan sa kulungan. Pati ang mga namatay sa labanan ay dinala namin para walang bakas na maiwanan. Mabuti kung ganon. Iutos mo sa mga tauhan natin ang mga bangkay ay ilagay na sa lamesa. Magpakabusog sila ngayong gabi at pagkatapos ay magpahinga na. Pero mag-iwan kayo ng mga bantay sa mga bihag. Sige, Ama. Ganun ang gagawin ko. Nang tumalikod sina Delio at Nelia kasama ang mga magulang na sina Mang Filimon, sinundan yun ng tingin ni na Lolo Abel at Lazaro. Nakita nila na sa pinakasentro ng lugar na yon ay mayroong mahabang lamesa. Inilagay doon ang mga bangkay.
Ibinukod ang mga bangkay ng aswang na kanilang napatay at ang mga bangkay ng kanilang mga kapitbahay. Kinuha ng mga aswang ang bangkay ng ilang kalahi nila para ilibing ang mga yon at ang mga bangkay na natira ay pinagsaluhan ng lahat ng naroon. Halos masuka si Lola Julieta nang makita na pati mga batang babae at lalaking aswang na naroon ay kumakain ng patay na tao. Kaya lalo siyang natakot. Niyakap na lang siya ni Lolo Abel. Makalipas naman ang mahabang oras nakatulog si Lola Julieta sa papag. Sina Lolo Abel at Lazaro naman ay nakatulog nang nakaupo. Tirik na ang araw nang magising sila dahil nakarinig sila ng mga sigawan. Saan nyo dadalhin ang pisan ko? Ibalik nyo siya dito! Napagod kagabi ang aking mga tauhan. Kaya naman ngayong umaga ay kailangan ko naman silang bigyan ng kasiyahan. Makakabalik dyan ang pinsan mo kung matatalo niya ang kalaban niya. Pero kapag hindi, ay magiging almusal siya. Napakasama niyo talaga. Wala kayong puso. Darating din sa inyo ang karma. Wala bang mangyaring sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Pwedeng bukas, ikaw naman ang mapili namin para gawing laruan para kainin. Ricardo! Ay, huwag ka pumayag na basta ka na lang kakainin ng aswang na yan! Lumaban ka kahit mamatay ka! Mga walang hiya kayo, mga kampo ng Diablo! Anong nangyayari? Bakit naririnig ko sumisigaw si Aling Rosita? Yung pinsan niya hayon, kinuha ng mga aswang at ngayon ay paglalaroan nila. Papahirapan muna bago kainin. Napakahayop talaga ng mga aswang na to. Lahat tayo ay tiyak na ganyan ang aabutin. Iisa-isahin nila tayong kainin hanggang sa araw ng pagsisilang ng kanilang anak. Halos hindi humihinga si Lola Julieta habang pinapanood niya ang paglalaban ng aswang at mga kapitbahay nila. Nakita nila na kahit anong gawin ng kanilang kapitbahay ay baliwala sa aswang nang maglaban ng mga yon. Sa lakas ng aswang, walang nagawa ang kanilang kapitbahay. Binali ng aswang ang leeg niyon at kinagat hanggang sa mawasak. Nagsigawan naman sa tuwa ang lahat ng mga aswang na nakapaligid habang nag-iiyakan naman ang mga nasa kulungan. Halos hindi nila matingnan ang mga aswang habang kinakain ang kanilang kapitbahay. Mga walang hiya kayo! Maghihalimaw! Hindi pa tapos ang palabas. Hindi pa ako nasisiyahan. Kunin niyo ang lalaking asawa ng buntis na yon. Kagabi pa mainit ang dugo ko sa kanya. Pinatay niya ang alaga ko. Abel, ikaw ang kukuhanin nila. Anong gagawin natin? Iwan niyo ako! Abel! Maawa kayo sa asawa ko! Ibalik niyo yan dito! Pagsisisihan mo ngayon kung bakit pinatay mo ang alaga ko. Ako mismo makakalaban mo. Kung nakita mo ang nangyari sa kasama niyo, ganon din ang gagawin ko sa'yo. Maaari na mapatay mo ako dahil nandito kayo sa teritoryo nyo. Kung ikaw kayang nasa lugar namin, ganyan ka pa rin kaya kayabang? Hangal! Kahit saan ako naroon, mananalo ako sa laban! Sige, Delio. Ipakita mo sa hagal na yan kung gaano ka kalakas. Mukhang minamaliit niya ang kakayahan mo. Gumagalaw ang anak mo sa tiyan ko. Mukhang natutuwa rin siya sa mga mangyayari. Lumpuhin mo ang lalaking yan! Sige, kayong lahat, panoorin nyo kung paano ko durugin ang lalaking mayabang na ito. Tikman mo ang lakas ko! Aray ko! Napakalakas pala talaga ng aswang na to! Lumaban ka, Abel! Lumaban ka! Nang magsimula nga ang labanan nila Lolo Abel at Delio, halos hindi humihinga si Lola Julieta. Nakakapit siya sa rehas ng kawayan. Impit siyang umiiyak habang nanonood. Nakita niya na walang kalaban-laban si Lolo Abel sa kanyang kalaban. Kahit anong suntok niya, hindi man lang yun iniinda kahit na natatamaan niya.
Kapag bumanti naman sa kanya si Delio, ramdam niya ang lakas niyon. Nang tamaan siya ng malakas na suntok sa sikmura, halos hindi siya makahinga. Napaupo siya. Tatayo pa lang siya ay nakalapit na agad sa kanya ang kalaban. Binuhat siya at itinaas niyon. Ipinakita sa lahat ng naroon na siya ang pinakamalakas. Kaya naman nagsigawan at nagpalakpakan ang lahat ng aswang sa paligid. Di nagtagal, inihagis siya ni Delio. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Bago siya makatayo, nilapitan na siya ni Delio. Mamamatay ka na ngayon! Asawa ko! Wag mong ituloy! At bakit mo ako pinigilan? Ito na ang pagkakataon ko para maiganti ang aking alaga. Kapag ginawa mo yan, hindi na natin mapapakinabangan ang kanilang anak! Tingnan mo ang asawa niya! Kapag pinatay mo ang aking asawa, magpapakamatay na rin ako gamit ang matulis na kawayang ito! Mamamatay ako kasama ang aking anak! Delio, ibalato mo na ng ilang araw ang buhay ng ngangal na yan. Kapag lumabas na ang anak mo, magagawa mo na sa kanya ang lahat ng gusto mong gawin. Sige, pagbibigyan kong asawa mo ngayon. Mabubuhay ka pa ng ilang araw. Ibalik nyo na sa kulungan ang hangal na ito. Bago bitiwan ni Delio si Lolo Abel, sinuntok pa ng 2 ulit sa sikmura kaya naman halos hindi na siya makahinga nang kalagka rin siya pabalik sa kulungan na kubo kung saan naroon si Lola Julieta. Dinig na dinig nila ang malakas na tawanan at palakpakan ng lahat ng mga aswang na naroon. Nasiyahan sila sa nakitang paglaban ni na Lolo Abel at ng batang pinuno nila na si Delio. Nang gabing yun, muling nagsaya ang mga aswang. Isa na naman sa mga bihag ang pinatay nila sa pamamagitan ng lakas ng katawan at kinain habang bilog ang buwan. Makalipas ang halos 1 oras na kainan, nakarinig ng kulog at kidlat ang mga aswang. Nagbabadyang malakas na buhos ng ulan. Nagpasukan na sa kanilang mga kubo ang mga aswang kasi nagsimulang pumatak ang ulan. Bumuhos yun nang magsimula ng lumiwanag ang paligid. Lazaro, gumising ka! Bakit, Abel? Tingnan mo, bumuhos ang ulan at lahat sila ay nagmamadaling pumasok na sa loob ng mga kubo nila para magpahinga. Oo, ganun talaga mga yan. Gising sila sa buong gabi, kaya sa araw sila nagpapahinga. Kahit nga ang mga bantay, tingnan mo, nakakatulog habang nakaupo kasi malamig na din ang panahon. Pero tulog manok lang ang mga yan. Kaunting kaluskos lang. Ay tsak na magigising na sila. Kaya mahihirapan pa din tayong makatakas. Mas malakas sila sa gabi dahil sa pagiging aswang nila. Pero antukin sila sa araw. At tiyak kong nababawasan din ang kanilang lakas. Kaya meron akong plano. Sana lang ay tamang iniisip ko. Kaya mo bang sarili mo? Nabugbog ka ng husto kahapon. Halos wala ka ng malay nang ibalik dito. Magdamag kang hindi nakakilos dahil sa sakit ng katawan mo. Julieta, mahal. Kakayanin kong sakit ang katawan. Kailangan na natin kumilos. Kung hindi, mauubos tayong lahat dito. Anong plano mo? May maitutulong ba sa atin ang ulan na ito? Oo, meron. Lahat ng mga aswang nila ay napuyat kagabi. Bukod doon ay kampante pa sila. Kung magagawa natin makalabas sa kulungan ito ngayon, meron tayong pagkakataong tumakas. Imposible ang iniisip mo, Abel. Baka mapahamak tayo. Julieta, nakakita ko kung gaano kakalaga sa mga aswang dahil sa ating anak. Hindi ako papayag na dito kaabutan ng panganganak kasabay ng aswang na yun. Kaya habang may pagkakataon pa, subukan na natin ang lahat ng paraan. Pero paano tayo makakalabas dito? Mayroong 2 bantay sa pintuan ng kubo. Meron pa ako natitira na pulbos na kalboro na may kasamang Abu Lazaro. Ito yung ginagamit natin sa mga baboy ramo kapag nabitag natin. Hindi ba kahit gaano sila kabangis, nakakatulog sila kapag naamoy ito? Meron ka pala niyan. Bakit hindi mo ginamit kahapon sa kalaban natin? Gusto ko na nga sanang gamitin kaya lang sa dami ng aswang na nakapaligid sa akin. Tsak na mababaliwala lang. Kaya ngayon tulog ang karamihan sa kanila. Gumawa na tayo ng paraan. Sige, mamamatay din naman tayo eh. Mas maganda na yung sinubukan natin ang lahat ng makakaya natin. Marahan nga na pumunta sa pintuan si Lazaro. Tinawag niya ang pupungas-pungas na bantay. Nang lumapit yun, bigla niyang hinawakan ng kamay. Yun ang sinamantala ni Lolo Abel. Tinutup niya ng kanyang kamay ang mukha ng aswang, eksakto sa ilong. Nung una pumalag pa yun pero hindi nagtagal tuluyan na iyong nakatulog. Nang bumagsak, napansin ni Lolo Abel ang itak na nakalagay sa bewang yun. Kagad niyang kinuha
at itinusok sa dibdib ng aswang sa tapat ng mismong puso. Tapos ay dahan-dahan niyang nilapitan ng isa pang aswang na bantay na tutulog ng nakaupo. Tinaga din niya sa legyon, sakalang lumabas sa kubo sina Lola Julieta at Lazaro. Tumakbo na sila palayo, sinuong na nila ang malakas na ulan. Abel, paano mga kasamahan natin? Ikaw at ang anak natin ang mahalaga sa ngayon, Julieta. Kailangan makalayo tayo dito bago pa may makatuklas na nakatakas tayo. Oo nga, Julieta. Tayo na. Nagmamadali nga na tumakbo sina Lolo Abel, Lola Julieta at Lazaro sa kakahuyan. Puro sila nakayapak. Kahit nasusugatan ang kanilang mga paa sa pagtakbo, hindi nila yun pinansin. Mas mahalaga sa kanilang makalayo sa lugar na yun. Mahigpit ang hawak ni Lolo Abel sa kamay ni Lola Julieta kahit nagagalusan ang kanilang mga kamay at mukha dahil sa mga sanga ng mga puno na kanilang dinadaanan, ay hindi sila tumigil sa pagtakbo hanggang makaramdam ng sobrang pagod at sakit na binti si Lola Julieta. Sandali lang, Abel. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan natin makalayo dito. Hindi magtatagal. Malalaman na nilang nakatakas tayo. Tsak na hahabulin nila tayo. Halika, kakalungin na lang kita. Abel, natatandaan mo bang dinaanan natin kagabi? Hindi ko masyado matandaan dahil madilim. Basta tumakbo na lang tayo. Bahala na kung hanggang saan tayo makarating. Malawak ang kagubatan na to. Hindi nila tayo basta-basta makikita kung makakalayo tayo. Maya-maya lang inatigilan ulit sina Lolo Abel at Lazaro. Tumigil sila sa pagtakbo. Paano ay narinig nila ang malakas na tahol ng mga asong gubat. Alam nila na hinahanap na sila ng mga aswang kaya muli silang tumakbo ng walang tigil. Naging mailap ang mga mata nila Lazaro at Lolo Abel habang tumatakas. Naririnig kasi nila na papalapit na ng papalapit sa kanila ang malakas na pagtahol ng mga asong gubat. Nang makita ni Lazaro ang mga nahawing damo ay natiyak niya na iyon na nga ang daanan. Dahil puro putik na rin ang daanan na yon, kaagad na gumulong si Lazaro para mabalot ng putik ang buo niyang katawan. Anong ginagawa mo? Para kang baboy na naglublo sa putikan. Anumang oras, pwedeng tumigil ang ulan. Ang paglalagay ng putik sa ating katawan ang makakapagligtas sa atin sa matalas sa pangamoy ng mga asong gubat na yon. Tama si Lazaro. Halika na, Julieta. Maligo ka ng putik. Kung natatandaan mo, palagi kaming putikan. Kapag umuuwi kami, ganitong ginagawa namin para hindi kami maamoy ng baboy ramo. Kaya nagugulat pa siya kapag nakita kami. Pati ang buhok mo, paliguan mo ng putik. Sige, tulungan mo ako para mas mabilis. Dalian niyo pare, nararamdaman ko na ang mga yabag nila. Yung buhok ni Julieta at pati mukha, lagyan mo ng maraming putik. Sige, mas marami, mas maganda. Pati itong damit mo, balutin na natin ng putik. Medyo makati lang to sa balat, pero tiisin mo na lang para hindi ka maamoy ng asong gubat. Matapos nilang mabalot ng putik ang kanilang buong katawan, nagmamadali silang nagpunta sa likuran ng isang malaking puno na mayroong maraming mga ugat. Iyon naman ang pagkakataong dumating sa lugar na yon si namang Filemon at Delio kasama ang mga tauhan at ang tatlong mababangis na asong gubat. Kapansin-pansin na pagdating doon ay nanahimik ang mga aso na parang nalilito. Pilit na hinahanap ang bakas at amoy ni Lolo Abel at Lola Julieta. Pero kagaya ng inaasahan ay hindi na sila maamoy ng mga asong gubat, bagay na ipinagtataka ng mga aswang. Nang makita ni Lola Julieta ang mga aswang na nakatayo lang sa di kalayuan at dinig na dinig pa nila ang pag-uusap ng mga aswang. Diyos ko, Abel. Nandito na ang mga aswang. Baka makita nila tayo dito. Huwag kang maingay. Matalas din ang pandinig ng mga aswang. Kahit di tayo maamoy ng mga asong gubat. Kung maririnig naman nila tayo, tsak na mahuhuli din nila tayo. Abel, huwag kayong maingay. Parang nararamdaman nilang nasa paligid lang tayo. Huwag kayong gagalaw. Anong nangyari? Bakit tumigil ang mga alaga natin? Kanina lamang ay tuloy-tuloy ang pagtakbo nila. Hindi na nila maamoy ang mga hangal na yon. Peste, ang malakas na ulan dahil sa maalat na tubig na ito.
ay nawawala ang talas ng pang-amoy ng mga alaga natin. Parang alam ng mga hangal na yon na kapag umuulan ay mahinaan din ang pang-amoy at pakiramdam ng mga kagaya natin. Maaring ganun nga, kaya nagpilit silang tumakas. Kumilos na kayong lahat. Hanapin niyo sila. Huwag kayong babalik hanggat sa hindi sila nakikita. Magpahinga na kayo, Ama. Ako na lang ang sasama sa kanila. Pabayaan mong ang mga tauhan natin ang humuli sa kanila. Sa lawak nitong teritoryo natin ay hindi sila basta makakatakas rito. Umuwi na tayo. Mauna na kayo, Ama. Kailangan kong makatiyak na maibabalik ko sa ating lugar ang babaeng buntis na yon at mapatay ang asawa niya. Pati ang lalaking kasama nila. Dudurugin ko mga buto nila. Sige, ikaw ang bahala. Kapag nahuli niyo sila, ibalik ninyo agad sa kampo. Yung babaeng buntis, ingatan ninyo. Sige lang! Tumakbo kayo hanggang sa makakaya nyo! Pero titiyakin kong babagsak pa rin kayo sa aking mga kamay! Tayo na! Hanapin na natin ang mga hangal na yon! Matapos ang malakas na pagsigaw ni Delio ay naghiwalay na sila ng kanyang ama. Sumama na yun sa kanyang mga tauhan para hanapin sina Lolo Abel. Ilan sa mga tauhan nilang sumama kay Mang Filemon pabalik ng kuta nila at ang mga ibang tauhan naman nila at ang mga asong gubat ay nagpatuloy sa paghahanap kina Lolo Abel, Lola Julieta at Lazaro kasama ni Delio. Ilang sandali pa umalis na ang mga yon sa lugar kaya naman nakahinga na sila na maluwag. Nang maramdaman nila na tahimik na ang paligid, marahan silang sumilip sa gilid ng malaking puno. Wala na sila. Nandito pa, Abel. Kaya hindi ako makakilos. Sinong nandyan? Mayroong cobra dito sa tabi ko. Hindi ako makagalaw. Tiyak na tutuklawin ako nito. Tama ka. Huwag kang gumalaw. Malabo ang mata ng kobra sa araw. Ginagamit nila ang kanilang pakiramdam at mahabang dila para makakilos at maharamdaman ang panganib sa kanilang paligid. Tinutuklaw lang nila ang mga bagay na gumagalaw. Oo, alam ko ng bagay na yan. Gumawa ka ng paraan para umalis ang cobra na ito sa harapan ko. Para na akong si Andres Bonifacio. Nakataas ang isang kamay na may itak. Nakangawit na ako. Marahang kumilos si Lolo Abel. Marahan siyang umikot sa gawing likuran ng kobra. Dahil napansin niya na nakapokus yun kay Lazaro, kaagad niyang hinawakan yun sa leeg kaya hindi na yun nakapalagpa. Sakalang nakakilos si Lazaro, nakahinga siya ng maluwag at nakatayo. Pero hindi itinapon ni Lolo Abel ang kobra. Bagay na ipinagtataka ni na Lola Julieta at Lazaro. Kinubad ni Lolo Abel ang kanyang damit. Tinalian ang magkabilang dulo ng damit at inilagay doon ang kobra. Hawakan mo muna tong kobra, Lazaro. Nawala ng putik sa aking katawan dahil nagubad na ako ng damit. Maglalagay lang ulit ako. Teka, bakit hindi mo pa kasi itinapon yan? Ano pa bang gagawin mo dyan? Baka makagat pa tayo ng cobra na yan. Basta hawakan mo muna. Dito sa banda na to ng damit ko. Hawakan mo para hindi makawala. Gagamitin natin ang kamandag ng kobra para makagawa ng malakas na armas laban sa mga aswang. Walang sino mang hayop, tao o halimaw ang makakaligtas sa tapang ng kamandag na yan. Oo nga, pwede ngang naiisip mo, Abel. At yan din ang gagamitin natin para patayin ang mga aso na yon. Kaya hawakan mo na. Napilitan na si Lazaro na hawakan ang damit kung saan naroon ang kobra. Gumulong naman sa putikan si Lolo Abel, tapos ay muli niyang kinuha ang itak. Naghanap sila ng mga buho sa lugar na yon. Wala silang nakita, kaya nang matanaw niya ang mga puno ng kawayan ay yun na lang ang pinutol niya. Kinuha niya ang pinakadulo, nilagyan ng tulis, ginawang sibat. Kumuha rin siya ng maliliit na sanga ng puno, pinili niya ang mga diretso. Gumawa sila ng pana at mga palaso habang si Lola Julieta ang nagbabantay sa paligid. Matapos niyon, pinasukan nila ang kobra sa dahon ng gabi, tapos ay isinawsaw nila sa kamandag nyo ng mga tulis ng sibat at palaso. Pati ang itak ay nilagyan nila ng kamandag ng kobra. Matapos yun, umalis na sila doon. Nagpatuloy sila sa pagtakas, pero dahil hindi nila kabisado ang gubat, narinig nilang muli ang mga malalakas na tahulan ng mga asong gubat hanggang sa matanaw nila ang grupo ng mga aswang.
Sa palagay ko'y naghiwa-hiwalay ng mga aswang para kumalat sila at madali tayo makita. Pabor sa atin yun, Lazaro. Kasi hindi natin kakayanin kung makakalaban natin sila ng sabay-sabay. Ito ang isang malaking pagkakamali na nagawa nila. Lazaro, unahin natin ang mga asong gubat. Kapag nawala ang mga yon, mas madali natin silang matatakasan. Abel, ang dalawang asong gubat. Papunta rito sa atin. Sige, maiwan ka muna dito. Magtago ka sa ukit ng puno. Huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari ha, babalikan ka namin. Sige, mag-iingat kayo. Babalikan mo ako, ha? Oo, kahit anong mangyari. Kahit anong marinig mo, huwag kang lalabas dito ha. Kailangan mong ingatan ang ating anak. Tayo na, maghiwalay tayo. Doon ka, at doon naman ako sa gawing yon. Ngayon may panlaban na tayo sa kanila. Pwede na tayong tumabla. Marahan silang nagtago sa mga puno habang sinusundan ng 4 na aswang na may kasamang asong gubat. Kagaya ng inaasahan nila, hindi sila masyadong maamoy ng asong gubat dahil sa putik na nakabalot sa kanilang mga katawan. Nang makakuha ng tiyempo si Lolo Abel, inilabas niya mula sa damit ang kobra. Hinawakan yun sa leeg at dumapa sa mga damuhan. Nang makalapit sa kanya ang asong gubat, ipinatuklaw niya sa kobra ang nguso niyon tapos ay inahagis niya ang kobra sa isa pa. Natuklaw din ng kobra ang ikalawang asong gubat tapos ay tumakbo sa likuran ng puno dahil alam niyang parating na ang 4 na aswang. Malakas talagang kamandag ng kobra. Kaagad na nangisay ang dalawang asong gubat. Patay sila oh. Ayan ang mga aswang, Lazaro. Nakita na nila ang mga patay na asong gubat. Kumanta ka. Sige, tigdalawa tayo. Masubukan ang palaso na may kamandag kung gagana ba ang naisip mo. Sige, tirahin natin sila sa malambot na bahagi ng katawan. Sa mata at sa tiyan. Tsakin mong babaon sa katawan ang mga palasong may lason para malapit sa puso. Nasabol mo ang dalawa, Abel! Kaagad silang nanghina at bumula ang bibig. Naparalisado na ang mga katawan nila. Sa loob ng 5 minuto, patay ng mga yan. Huwag ka muna magsaya. Yung mga pinana mo, hindi mo napuruhan. Hayaan na sila. Pasagod sa atin. Pwede namang ulitin kung hindi napuruhan sa una. Meron pa naman akong palaso at sibat! Yeah! Ah! Nang malapit na kina Lolo Abel at Lazaro ang dalawang aswang, kaagad silang nagpakawala ulit ng mga palaso. Tinamaan sa mata ang isa at ang isa naman ay tinamaan sa dibdib. Kaya nang hihina rin bumagsak at napaluhod ang mga yon dahil sa mabilis na pagkalat ng kamandag ng kobra. Nang makita nila na bumubula na ang bibig ng mga yon ay nagmamadali silang binalikan si Lola Julieta sa pinagtataguan yon. Kaagad silang umalis doon. Muli nilang itinuloy ang pagtakas pero dahil ang lugar na yon ay teritoryo ng mga aswang, 3 sa mga aswang ang nakakita sa kanila. Kaya nang habulin sila ng mga yon ay nagmamadali silang tumakbo. Tapos na tayo. Nakita na tayo ng mga aswang. Julieta, mauna ka ng tumakbo. Dalian mo. Lazaro, ikaw nang bahala kay Julieta. Pipigilan ko mga aswang. Sige, mag-iingat ka. Tayo na, Julieta. Kailangan nating makahanap ng bago mong pagtataguan. Sumunod ka agad, Abel. Maghihintay kami ni Lazaro sa banda roon. Sige na, susunod ako. Sumama ka na kay Lazaro. Ngayong alam ko nang ipaglalaban sa kanila. Kumanda silang nasapay ng daan-daang kamatayan. Hindi nyo makukuha ang aking anak. Papatayin ko kayong lahat. Iyak! Abel, hindi kita pwedeng pabayaan. Layuan ninyong kaibigan ko. Sakto lang pagdating mo, Lazaro. Kayo na'y makakaya na nating labanan ng sabayan ng mga to. Nang sumugod nga ang 3 aswang, kaagad nilang sinalubong. Gamit ang mga sibat, pinatay nila ang mga yon. Pero bago tuluyang malagutan ng hininga ang isang aswang, umangil yon ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong kakahuyan. Dahil doon, nalaman na ng mga kasama niyon kung nasaan sina Lolo Abel. 2 pa ang dumating sa lugar na yon kaya kaagad nilang binunot ang mga palaso sa mga patay na aswang. Pero bago nila mapana ang mga aswang, dinamba na sila ng mga yon. Nakipagbuno si Lolo Abel sa isang aswang kung saan pinag-agawan nila ang matalim na buto ng tao. Yun ang armas na dala ng aswang. Si Lazaro naman ay ginamit ang sibat laban sa malaking kahoy na pamalo ng aswang. Mag-iingat ka, Lazaro! Nakalaban ko lang isang yan! Sobrang lakas niya! Ako
rin naman ang pinakamalakas sa ating lugar, Abel. Kaya lalaban na ako ng sabayan sa salot na ito. Yeah! Ako naman, hindi lang niya ininda ang pag-atake ko. Sinabi ko na sa'yo malakas ang isang yan eh! Umilag ka sa pag-atake niya! Pwisit ang lakas niya. Parang nabali na yata ang balakang ko. Mabuti na lang at nasalag ko pa ang pamalo niya. Paano natin tatalunin ang malalakas sa kalabang ganito? Manalig lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya niya tayong iligtas sa mga kampo ng kadiliman habang naniniwala tayo sa Kanya. Kayong mga aswang! Hindi ba kayo natatakot na maparusahan ng makapangyarihang Diyos ng langit? Tama ka nga, Abel. Dahil kampon sila ng kadiliman. Napibingi sila kapag naririnig ang pangalan ng Diyos. Alam ko na! Sige! Laban na! Sa pangalan ng Panginoong Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat! At sa pangalan ng Panginoong Jesucristo! Mamamatay ka na! Nalaman nila ang kahinaan ng mga aswang. Ayaw na mga iyon na maririnig ang pangalan ng Diyos. Nagagalit sila pero parang sasabog ang kanilang tenga kapag paulit-ulit yun. Kaya nabitiwan ng mga aswang ang kanilang mga armas at nagkaroon ng pagkakataon sina Lazaro at Lolo Abel na patayin ang kanilang mga kalaban. Ang isang balaso na natitira ay tinusok niya sa mata ng aswang. Kumisay-kisay iyon ng itulak ni Lolo Abel para makabangon siya habang si Lazaro naman patuloy na nakipaglaban sa malaki at malakas na aswang. Di nagtagal ay nagtagumpay din siyang matusok ng sibat sa dibdib ang kalaban. Matapos nilang mapatay ang mga iyon, hinugot nila sa katawan ng mga iyon ang mga palaso. Ng pagkakataon namang yun, isang aswang ang nakakita kay Lola Julieta pero hindi alam ng aswang na nakalapit na sa likuran niya sina Lolo Abel. Parang awa mo na! Huwag mo akong sasaktan! Talagang hindi ka niya masasaktan habang nandito ako! Mamatay ka, halimaw! Ligtas ka na, Julieta! Teka, Abel, narinig mo ba yun? Kahit anong gawin niyong pagtatago, mahanap pa rin namin kayo! Hindi kayo makakalabas sa lugar na ito! Boses yun ang pinuno nila. Tiyak na nakakita na nila ang mga bangkay ng mga napatay nating aswang. Kailangan na nating umalis dito. Kung makakatawid lang tayo ng ilog at madadala natin sila sa lugar kung saan tayo nangangaso, malaki ang tsansa nating mabuhay. Dahil tiyak na mauubo sila sa mga bitag na inilagay natin doon, panghuli ng mga hayop gubat. Tama ka. Hanapin natin yung dinaanan natin kagabi. Tuloy-tuloy nga na binagtas ni Lolo Abel at Lola Julieta ang maputik na daanan kasama si Lazaro hanggang sa marinig na nilang lagaslas ng tubig sa ilog. Natanaw na rin nilang makapal na talahiban sa gilid ng ilog. Pero nang malapit na sila roon, natanaw nila na sa kabilang pangpang ng ilog ay mayroon ng mga aswang na naghihintay sa kanila kasama ang batang pinuno na si Delio. Sinabi ko na sa inyo na hindi rin kayo makakatakas. Alam ko na dadaan kayo dito dahil babalik kayo sa inyong lugar. Kaya nauna na ako dito. Nabali mo lang lahat ng pinaghirapan natin! Mauhuli din pala nila tayo! Anong gagawin natin ngayon, Abel? Paparating na mga humahabol sa atin, Abel. Anong gagawin natin? Kapag tumawid tayo, patay tayo sa mga aswang na naroon. Kapag nanatili naman tayo dito, check na mahuhuli rin tayo ng mga aswang. Lazaro, ayun ang malalaking puno ng saging. Yun ang pag-asa natin. Dalian mo, Lazaro. Pumutol tayo ng 3 malalaking puno. Bakit ngayon pa tayo magpuputol ng puno ng saging? Ano bang naiisip mo? Paparating ng mga kalaban. Gagawin nating balsa mga puno ng saging. Kung hindi tayo pwedeng tumawid at hindi na pwedeng bumalik, sa gitna tayo dadaan sa pamamagitan ng malakas na agos ng tubig ilog. Dali! Wala nang pagpipilian si Lazaro. Pumutol sila ng 3 malalaking puno ng saging at inihulog sa ilog. Doon sila kumapit ng tangayin na sila ng malakas na agos ng tubig. Nagkagulo naman ang mga aswang nang makita sila na tinatangay ng malakas na agos ng tubig kaya hinabol sila ng mga iyon. Tumakbo ang mga iyon sa gilid ng ilog. Kung ano-ano ang ibinato sa kanila ng mga aswang pero dahil malapad ang ilog, hindi sila maabot ng mga iyon. Kaya lalong nagalit si Delio. Hatulin niyo ang mga hangal na yan! Huwag niyo silang hayaang makatakas!
Abel! Mahal ko! Hindi pa rin tayo tinitigilan ng mga aswang! Hinahabol pa rin nila tayo! Kumapit ka lang na mabuti sa puno ng saging, mahal ko. Lalong bumibilis ang agos ng tubig dito. Tsaka malalim na sa gawing ito ng ilog. Kapit lang! Tama si Abel! Maya-maya lang ay hindi na sila makakasunod sa atin. Naku, tapos na tayo. Kaya nga pala lalong bumilis ang tubig dito dahil doon sa dulo ay malalim na talon na. Huwag na nating hintayin na makarating sa dulo. Gumawa na tayo ng paraan para makalapit sa kabilang pangpang at makaalis na. Malayo na rin naman ang mga aswang. Tama si Lazaro! Maaari mapahama kami ng anak mo kapag nahulog tayo sa mataas na talon na yon! Sumang-ayon naman si Lolo Abel kay Lazaro. Gumawa sila ng paraan para mapagawi sa kabilang pampang ang mga puno ng saging na kinakapitan nila. Alam ni Lolo Abel na malapit na ang talon kaya ikinampay niya ang kanyang mga paa at pinilit na lumangoy para mahatak ang malalaking puno ng saging papalapit sa kabilang pampang. Nakita ni Lazaro na nahihirapan si Lolo Abel kaya tinulungan na niyang hatakin ang puno ng saging hanggang sa makarating sila sa kabilang pampang. Pagod sila nang makaahon sa kabila. Noon lang nila napansin na nahulog na pala sa tubig ang kanilang mga armas. Ang itak na lang ni Lazaro ang natira. Tayo na, mahal ko. Kailangan na natin makaalis dito. Nawala ng putik sa ating mga katawan. Tsak na madali na tayo masusundan ng mga aswang dahil sa ating anak. Kumalat kayo lahat! Hanapin ang mga angal na yun! Naisa nila tayo! Akala ko ibabagsak sila sa talon! Kaya doon na ako naghintay! Narinig mo ba yun, Abel? Mabutit hindi tayo nahulog sa talon. Kung hindi ay tapos na tayo. Ay, nandito na tayo sa teritoryo natin. Pagkakataon naman natin para makaganti sa kanila. Tama ka. Tayo na. Nakakabit pang lahat ng mga bitag natin. Sana naman wala pang mga baboy ramong naligaw doon. Kasi kung magkakaganon, wala na din tayong aasahan. Umalik ako dahil naiinip na ako sa inyo. Sumasakit lang dyan ni Nelia. Tiyak na manganganak na siya. Kailangan makuha natin ang babaeng buntis para mamayang gabi simula na ang ritual sa pagpapainom ng dugo sa prinsipe. Paparating na sila! Kagad nga nila tayong nasundan! Hayo na mga angal! Habulin niyo sila! At kunin ang babaeng buntis! Dali niyo! Halika na. Magpahabol tayo sa kanila. Papunta sa ating mga bitag. Ipapakita natin sa mga aswang na to na atin ang lugar na to. Tayo na, Lazaro! Sige! Nagmamadali nga na tumakbo sina Lolo Abel, Lola Julieta at Lazaro papasok sa kakahuyan. Nang makita naman sila ng mga aswang, nagmamadali ang mga iyon na hinabol sila. Nang matanaw ni Lolo Abel na malapit na sila sa unang patibong nila, kaagad niyang sinenyasan si Lazaro. Tumigil yon sa pagtakbo at nagtago sa malaking puno. Sina Lola Julieta at Lolo Abel naman patuloy na tumakbo kaya hinabol sila ng mga aswang. Nang malapit ng mga yon sa bitag, tinaga ni Lazaro ang baging na nakatali sa puno. Kasunod nyo ay naglipara ng 10 sibat na mula sa itaas ng mga puno. Nagulat ang mga aswang kaya hindi sila nakailag. 5 sa kanila ang kaagad na nasa pool sa katawan. Patay na bumagsak ang mga yon dahil tumagos sa mga katawan nila ang mga sibat. Sapol ang mga salot, Abel! Halika na, dalian mo! Paparating ng mga kasama nila. Kailangan natin makarating sa ikalawang patibong. Abel! Ang sakit na ng tiyan ko! Pagod na ako sa pagtakbo, parang hindi ko na kaya! Counting days na lang, Julieta. Malapit na tayo makabalik sa lugar natin. Ligtas na tayo doon. Tiisin mo muna ang sakit ng tiyan mo. Hindi ko na talaga kaya. Ang tiyan ko. Sobrang sakit na. Parang manganganak na ako. Abel! Naku! Huwag naman ngayon, Julieta! Nasa gitna tayo ng labanan! Hindi ka pwedeng iyong mga anak! Halika, bubuhatin na kita. Hindi ka nila pwedeng makuha. Papatayin ka nila pati ang anak natin. Nang buhatin ni Lolo Abel si Lola Julieta, nakita niyang may dugo na nga na umagos sa hita niyon. Kaya nakumpirma niyang manganganak na nga iyon. Lalo niyang binilisan ang pagtakbo.
Nang makarating sila sa kabilang bitag o patibong ay tinaga ulit ni Lazaro ang baging sa puno. Mula sa itaas, nagbagsakan naman ng malalaking piraso ng puno ng kahoy. Ang ikatlong bitag ay mga lambat naman. Marami din sa mga aswang ang nahuli ng mga bitag. Dahil doon natigilan ang mga aswang sa paghabol kina Lolo Abel. Lahat ay nag-aalangan ng sumunod sa kanila. Dahil doon, nakarating sina Lolo Abel sa malaking puno ng akasya. May sikretong taguan sila doon kapag naghihintay ng baboy ramo. Pintuan lang palang maliit na ukit na yun sa puno. Maluwag pala dito sa loob. Oh, hindi rin basta mahalata to. Kasi may mga sanga ng puno na tumatakip sa ukit. Kaya hindi basta matutuklasan. Abel, nandito pa pala ang mga iba nating armas na ginamit sa pagtugi sa mga baboy ramo. Itong sibat na bakal, ang talim at mahahabang itak. Tsaka yung pana ni Pinunong Karding. Ah, kaya pala ibinigay niya sa akin yung luma niyang pana bago pa mangyari ang trahedya. Meron pala siyang bago dito. Mas malaki at mas mahahabang palaso. Ibig sabihin ay mas malakas sa mga to. Dito ka muna, Julieta. Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas. Saan kayo pupunta? Hindi ba pwede magtago na lang tayo dito? Sigurado naman akong hindi na nila tayo makikita rito eh. Matalas ang pangamoy nila. Madali nila tayo masusundan dito dahil sa dugo mo. Habang may liwanag pa, sasamantalahin namin ni Lazaro. Delikado kapag dumilim. Mas lalo na silang magiging malakas. Kapag namatay ang pinuno nila, tsak na matatakot ng mga yon. Abel, mabutit may palakang kokak dito sa loob ng taguan natin. Pwede rin natin magamit ang kamandag nito para din itong kamandag ng kobra. Bumalik ka agad, Abel, ha? Sobrang sakit na ng tiyan ko. Madami ng dugang lumalabas. Tsak na mga anak na ako. Konting tiis lang. Hindi na tayo makakatakbo. Kaya kailangan na silang harapin dito. Kailangan mamatay ang kanilang pinuno. Julieta, iiwanan ko sa iyo ang isang palasong may lason. Gamitin mo kung kinakailangan para ipagtanggol ang iyong sarili. Sige, gagawin ko yun. Bumalik kayo agad. Sobrang sakit ng tiyan ko. Lalabas na yata ang anak ko. Kinuha na rin ni Lolo Abel ang isang mahabang itak dahil minsan ay narinig niya na benditado raw ang mga yun. Tapos ay lumabas na sila sa ukit ng puno. Ibinalik nila ang mga sanga ng puno na makapal ang mga dahon para tuluyang takpan ang ukit ng puno. Kaagad silang lumayo doon. Dahil kabisado na nila ang pasikot-sikot doon, alam na nila kung paano haharapin ang mga kalaban. Nasa tansya niya ay nasa 15 na lamang. Pumuwesto sa nakabuwal na puno si Lolo Abel. Nagulat pa ang mga aswang nang bigla siyang lumitaw at pinana niya ang mga yon. Dalawa kaagad ang nasapul matapos ay tumakbo siya sa likuran ng isang malaking puno. Nakita siya ni Delio. Ayun na mga! Sunod! Sige! Lapit pa! Lazaro! Ngayon na! Pakawalan mo na mga alaga natin para makatikim naman ang aswang! Sige! Eto na! Tikman ninyo mga patakte at bubuyog! Lazaro! Pagkakataon na natin! Tayo na! Umanda ka, Delio! Babawian kita ngayon! Pagsisisihan mo kung bakit hindi mo pa ako pinatay! Sige! Tapusin na natin ang mga salot na to! Mga ama! Kayo ang tatapusin namin! Patayin niyo ang dalawang yun! Ikaw ang gusto kong makaharap! Halika! Labanan mo ako! Huwag kang mayabang! Sa mga tauhan ko lang ay wala ka ng binagbat! Sa akin pa kaya! Kung ganon, ay tatapusin ko mga tauhan mo para maisunod na kita! Yeah! Habang papasugod si Lolo Abel, pinana niya ang mga aswang na natataranta pa rin dahil sa mga bubuyog. Puro sa dibdib at ulo tinamaan ang mga yun. Si Lazaro naman ay hinarap ang ibang mga aswang gamit ang matalim na sibat. Naging madugo rin ang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Nang maubos ni Lolo Abel ang kanyang palaso ay ubos na rin ang nakatayong tauhan ni Delio. Kaya hinugot na ni Lolo Abel ang kanyang mahabang itak. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Delio. Kaya pala dito mo kami dinala! Marami pala kayong bitag na inilagay dito! Pero malas nyo naman!
Kasi nakaligtas ako sa lahat ng yun. Nakaligtas ka dahil tuso ka! Puro mga tauhan mong pinapauna mo! Pero hindi pa tapos ang sorpresa ko sa'yo! Meron pa! Hayan sa likod mo! Oh, sa likod ko! Ang karga! Wala na ka! Madali ka rin palang maano ako! Siyempre wala na! Sinabi ko lang yon para makalapit ako sa'yo! Babawian kita ngayon! Gamit ang mahabang itak na ito! Sa akala mo'y matatakot mo ko. Ako ang aswang na may pinakamakunat na balat. Walang anumang armas ang mga kasugat sa akin. Pinagod mo ko. Kaya ngayon, dudurugin ko kayong dalawa bago ko kunin ang asawa mo. Malakas na pagtaga ang ginawa ni Lolo Abel pero mabilis na nakailag si Delio. Binali nito ang isang malaking sanga. Yun ang ginamit niya para salagin ang mga pag-atake ni Lolo Abel. Pero nagpatuloy ang pag-atake ni Lolo Abel ng malalakas na pagtaga. Sinasalag naman iyon ni Delio. Nang magkaroon ng pagkakataon si Delio, siya naman ang umatake. Sa sobrang lakas niyon, halos mayanig ang kamay at katawan ni Lolo Abel sa tuwing sasalagin niya ang mga pagpalo ni Delio. Ilang malalakas na pag-atake pa ang ginawa ni Delio at nabitawan ni Lolo Abel ang hawak ng itak. Akala mo ba ay magkakaya mo akong talunin? Isa lang yung malaking kangalan. Kahit kailan, hindi mo ako matatalo, Hamal! Nagkakamali ka ng iniisip mo, aswang! Mula sa araw na to, tandaan mo ang pangalan ko! Ako si Abel, ang magiging pinakamalakas na manunukis ng aswang! Simula ngayon! Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang kalabangan mo! Ikaw ang mamamatay ngayon! Hindi mo makukuha ang asawa at anak ko! Halimaw ka! Kung lakas ang pag-uusapan, wala kang binagbas sa akin! Hindi ako magiging pinuno kung mahina ako. Ang sobrang kayabangan! Hindi maganda yan! Hindi ka pwedeng magsaya habang buhay at nakatayo pang kalaban! Eh ano ngayon kung malakas ka? Kung lakas lang naman ang meron ka, wala ka namang utak! Masyado mo akong minamali! Inis na talaga ako sa'yo! Dudurugin kita! Ganyan nga, mainis ka pa na mawala ang focus mo sa labanan. Sugod lang ang sugod! Muling hinampas ni Delio ng hawak na malaking kahoy si Lolo Abel. Parang nababaliw na siya sa sobrang galit pero ginamit ni Lolo Abel ang bilis para iwasan ang lahat ng pag-atake ni Delio. Gumulong siya papunta sa nabitawan niyang itak. Dinampot niya ang kanyang itak at buong lakas ng tinaga kay Delio. Tinamaan yun sa tiyan. Sa talim ng itak nasugatan ng malaki ang tiyan ni Delio at umagos doon ng dugo. Lumawit ang kanyang bituka. Kaagad siyang umatras at binitiwan ng kahoy. Nanlilisik ang mga mata niya. Di nagtagal, kumaba ang kanyang mga kuko at pangil tapos ay walang takot na sumalakay. Pero buong tapang din itong sinalubong ni Lolo Abel. Magkakasunod ang pag-atake na ginawa ni Delio. Alam ni Lolo Abel na hindi pang karaniwan ang lakas niyon kaya ilang ulit niyang iniwasan. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, tinaga niya ang mga kamay ni Delio. Hangal ka! Pinutol mo ang kamay ko! Hindi kita mapapatawan! Hindi lang ang kamay mo puputulin ko! Para hindi ako makalimutan ng lahat ng mga kagaya mo! Puputulin ko rin ang mga paa mo! Yan ang parusa sa mga ngal na kagaya mo! Hindi mo kailanman makukuha ang anak ko! Alam kong nagtataka ka kung bakit ganito na lang kalakas ang loob ko na amunin sa labanan ka! Kasi binditado nga ang itak na ito! Kaya pala nagawa mo akong masugutan at matalo! Mas mabuting patayin mo na lang ako! Huwag mo akong bibigyan ng pagkakataong mabuhay! Dahil babalikan kita! Nabubuhay kayo sa kadiliman! Kaya yun ang ibibigay ko sa'yo! Mabubuhay ka sa madilim na mundo! Aalisin ko ang iyong paningin! Nilulag mo ang dalawang mata ko! Kasabay ng pagkawala ng paningin ni Delio, nawalan din siya ng mga paa. Kaya gumapang na lang siya palayo kina Lolo Abel at Lazaro. Umiiyak siya sa matinding galit. Nang makita naman ng ibang aswang ang nangyari sa kanilang pinuno at ganoon ang sitwasyon, nagmamadali ang mga ito na tinulungan si Delio at umalis na doon.
Napatawa na lang sina Lolo Abel sa naging reaksyon ng mga kalaban nila. Pero kaagad ding napawi ang kasiyahan nila nang marinig ang malakas na sigaw ni Lola Julieta. Kaagad silang tumakbo pabalik sa malaking puno kung saan nagtatago si Lola Julieta. Pagdating nila doon, nakita nilang wala nang takip ang pintuang ukit ng puno. Nang pumasok sila, nakita nilang nakahandusay ang isang patay na aswang at si Lola Julieta sugatan. Julieta, patawad. Hindi kami kaagad nakabalik. Napasok ka pala ng aswang na ito. Nagamit kong palaso. Napatay ko ang aswang nang lumaban ako sa kanila. Pero ang anak natin, Abel, nakuha ng magulang ni Delio. Ang kawawa nating anak. Hindi man lang niya naranasan bumuhay ng matagal. Umalis na pala sila agad nang maramdamang pabalik na kami. Talagang ang anak lang natin ang mahalaga sa kanila. Ang mga walang hiyang aswang na yon, hindi ko sila mapapatawad. Sinamantala nila ng pagkakataon na nakikipaglaban tayo sa grupo ni Delio para hanapin si Julieta at makuha sa kanyang sanggol. Halika na. Kailangan kitang madala sa ligtas na lugar. Pero paano ang ating anak? At siyang napapatayin siya ng mga aswang. Sundan mo sila at kunin ang anak natin. May oras pa naman, Julieta. Kahit na mga anak ng aswang na yun ngayon, mamayang gabi, sa pagbibilog ng buwan pa nila gagawin ang ritual. Kaya may magagawa pa tayong plano para mabawi ang ating anak. Ang kalagayan mo munang dapat nating ayusin. Andito na tayo sa ating lugar, Abel. Halika na. Kukunin ko ang kalabaw at kariton para maisakay natin si Julieta at madala sa manggagamot. May alam akong manggagamot sa kabilang baryo. Kung ganun ay tayo na. Kumapit ka sa akin, Julieta. Bubuhatin na kita. Nang makalabas nga sila sa pinagtataguan nila, kaagad na binuhat ni Lolo Abel si Lola Julieta. Nang makarating sila sa lugar nila ay kaagad na kinuha ni Lazaro ang nakakawalang kalabaw at inilagay sa kariton. Kaagad na isinakay ni Lolo Abel doon si Lola Julieta. Dinala nila sa kabilang baryo. Nang papasok pa lang sila sa kabilang baryo, nakita na sila ng mga tao roon. Nakatawag pansin ang mga duguan nilang mga damit at ang kalagayan ni Lola Julieta, kaya agad na itinuro sa kanila ang manggagamot. Kaagad naman siyang ginamot ng albularyong taga roon. Habang nagkakagulo ang mga tao, dumating ang kapitbahay nilang nakatakas noon sa pagsalakay, sina Ismael at Florenda. Ipinaliwanag nila ang nangyari sa kanila sa bundok. Sa galit ng mga taong nakarinig ng kanilang karanasan, sumang-ayon ang mga iyon na tumulong kina Lolo Abel. Julieta, mahal. Babalik kami sa bundok kasama ang mga taga rito para bawiin ang ating anak at iligtas sa mga natitira pang buhay sa ating mga kasama. Sige, mahal ko. Balikan mo sila. Hindi man naging mabuti ang ginawa nila sa atin itong mga nakaraang araw. Ipakita mo sa kanila na mabuti pa rin ang ating kalooban. Hindi tayo marunong magtanim ng sama ng loob. Umalis na din si Ismael para pumunta sa kampo ng sundalo. Ang sabi niya nung nakatakas sila ng salakayin ng mga aswang ang lugar natin, ay dumiretso sila sa kampo ng sundalo at nag-report tungkol sa mga aswang. Kaya ngayon, may suporta na rin tayo mula sa kanila. Mabuti naman kung ganun. Kailangan na naming umalis, Julieta. Pagkagat ng dilim at pagsikat ng buwan, tsak na magsisimula na ng ritual ang mga aswang. Kailangan kong maagaw sa kanilang ating anak. Balikan natin ang mga palaso at kunin sa katawan ng mga patay na aswang para meron tayong magamit sa malaking labanan. Tama ka. Marami na tayong napatay sa kanila. Pero alam ko na, marami pa din sila, kaya kailangan talaga natin ng mas maraming kasama para mahuli at malipol silang lahat. Ganoon nga ang ginawa ni na Lolo Abel. Nang mapadaan sila sa kagubatan, dinaanan nila ang mga palaso at kinuha. Noon natiyak ng mga taong baryo na totoo ang kanilang mga kwento tungkol sa nangyaring labanan, kaya lalong naging desperado ang mga taong baryo na lusubin at patayin ang mga aswang dahil ayaw nila na dumating ang pagkakataon na ang baryo naman nilang salakayin ng mga aswang. Kagaya ng dati, tinawid nila ang ilog na malakas ang agos. Nang makatawid ang lahat, naglakad paakyat sa bundok. Ilang oras din ang lumipas, kaya inabutan na sila ng dilim sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa lugar ng mga aswang. Hindi naramdaman ng mga aswang ang paglapit nila sa kampo dahil ang lahat ay nakapaligid sa kanilang pinuno na si Mang Filimon. Nakatayo iyon sa harapan ng lamesang kawayan, hawak ang patalim, at sa ibabaw ng lamesa nakahiga ang isang sanggol. Ba't
Dumating na ang takdang oras ng pagsasagawa ng ritual. Ang pagsilang ng ating prinsipe ay biyaya sa ating mga aswang. Mula sa gabing ito, ang prinsipe ay iinom ng dugo ng sanggol upang lumaki siyang malakas, matapang at matatag. Naging madugo ang pagkuha sa sanggol na ito. Nawala ng mga paa at paningin ng kanyang ama. Isa yung sakripisyo na hindi dapat baliwalain. Mula ngayon, ako at ang aking anak ang magiging gabay ni Delio sa madilim niyang mundo. Sige na, Ama. Tapusin mo na ang buhay ng batang yan. Kunin mo ang dugo at ipainom sa aking anak. Sa ganong paraan, mas magiging malupit ang ganti ko sa kanyang magulang. Sige, dakilang buwan sa gabing ito ng pag-aalay sa dugo ng sanggol na ito. Naway maging dagdag lakas sa katawan ng aming prinsipe. Nangiangat ni Mang Filemon ang kanyang kamay na may hawak na patalim para saksakin ng sanggol na nasa ibabaw ng lamesa. Pinakawalan ni Lolo Abel ang palaso. Sa lakas at bilis ng palaso, bago pa masaktan ni Mang Filemon ang sanggol, tinamaan na siya sa balikat. Dahil doon, nabitawan yun ang patalim. Nagkagulo naman ang mga aswang at tumingin sa isang direksyon kung saan nakita ng mga ito na nakatayo sina Lolo Abel at Lazaro. Nagbalik ka, Hangal! Ang lakas ng loob mo na bumalik pa rito. Walang sino mang amang papayag na masaktan ang kanyang anak. Kung mahalaga sa inyo ang buhay ng inyong prinsipe, mahalaga din sa akin ang anak ko. Ikaw na lalaki ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ng kalagayan ngayon ang aming anak na si Delio. Masakit sa isang magulang na makitang nasasaktan ng kanyang anak, hindi ba? Kaya paano niyo ako sisisihin kung gusto ko lang protektahan ang aking anak? Sinaktan mo ang asawa ko! Hindi kita mapapatawad! Parehas lang tayo! Sinaktan niya rin ang asawa ko, kaya dapat lang sa kanyang ganyan. Mabuhay sa madilim na mundo! Patayin niyo ang anak na yan! Putulon niyo rin ang paa at bulagin ang mga mata! Mag-isa lang ang lakas ng loob. Hoy bulag! Hindi siya nag-iisa! Kasama niya ako! At kung igagala ninyo ang mga mata ninyo sa paligid, ay makikita ninyong hindi lang kami dalawa ang narito! Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin nitong kaibigan ko ay napapaligiran na namin kayo. Kumpiyansa kayo na walang maglalakas loob pumunta rito. Abala kayong lahat sa ritual kaya napaligiran kayo. Nandito kami, hindi lang para sa aking anak, kundi para palayain ang mga kapitbahay namin. Lilipulin na namin ang lahi ninyo para wala nang katulad ninyo ang mananalakay sa mga baryo. Mas marami na kami sa inyo ngayon. Ano naman kung marami kayo? Hindi kami natatakot dahil pagkain lang ang turing namin sa inyo. Kayo naman ay parang mga magbabangis na baboy ramo. Kahit anong lakas at tapang ninyo, alam pa rin namin ang kahinaan ninyo. Mga kasama, patayin ang mga salot na to! Nang sumugod na ang mga tao, ay galit na galit din ang mga aswang na sinalubong ang mga yun. Nang makita ni Lolo Abel na dadamputin sana ni Aling Dorina ang kanyang anak ay muli sang nagpakawala ng palaso. Tinamaan din yon sa tiyan kaya napaatras na yon at tumakbo palayo. Nagawa ni Lolo Abel at Lazaro na makalapit sa lamesa at makuha ang sanggol. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Lolo Abel ang kanyang anak. Kaagad siyang pumunta sa kulungan ng mga kapitbahay niya. Tinaga niya ang mga nakatali na baging sa kulungan ng mga yon. Kaagad na lumabas doon sina Aling Rosita, Mang Karding at ang iba pang kalalakihang natirang buhay. Maraming salamat sa iyo, Abel. Sa kabila ng ginawa namin, ay bumalik ka pa rin para tulungan kami. Siya ka naman, Abel. Nakakahiya talagang ginawa namin. Iisang lugar lang po tayo. Naging masaya tayo noon at namuhay na parang isang pamilya. Kaya hindi kami maaaring magtanim ng sama ng loob. Eto po ang pana at palaso nyo. Ako na lang ang gagamit ng itak. Akin lang anak mo, Abel. Ako na ang mahala sa kanya. Tapusin niyo ang lahat ng grand dito. Puro sila mga aswang. Sige po, kung maaari pumasok ulit kayo sa kulungan para walang sino man ang basta makalapit sa inyo. Pababantayan ko na lang kayo sa ilang kapitbahay nating lalaki. Sumang-ayon si Aling Rosita sa naisip ni Lolo Abel. Bumalik siya sa kulungan habang kalong ang sanggol.
Ipinagpatuloy ni na Lolo Abel, Lazaro at Mang Karding ang pagtugi sa mga aswang. Lalo pang lumakas ang kanilang loob nang dumating na rin ang mga sundalo na kasama ni Ismael. Pinaputukan ng mga sundalo ang mga aswang na lumaban. Si Lolo Abel naman ay sinundan si Mang Filemon na nagpipilit ng tumakas ng pagkakataong yun. Pero dahil napaligiran na nga ng mga taong baryo ang lugar, wala nang tatakbuhan ng mga yun. Naghiwa-hiwalay sila. Hinarap ni Lolo Abel si Mang Filemon. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay merong katapusan. Kaya tanggapin mo na ang pagkatalo mo, Mang Filemon! Sumuko ka na! Baka sakaling lumambot pa ang puso ko at buhayin pa kita! Handal! Ako ang hari sa lugar na ito, kaya hindi ako magmamakaawa sa isang kagaya mo. Papatayin kita! Alam ko naman yan! Ang gusto ko lang sana'y pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo bago kita tapusin. Pero sa palagay ko malabong mangyari yun dahil walang konsensya mga katulad mo. Sige! Ibibigay ko ang kamatayang hinahanap mo! Nasugatan pa ako! Anong klaseng itak ba yan? Hindi pa sinabi ng magaling mong anak na ang itak na ginamit ko ay bindetado. Kahit sinong kampo ng kadiliman, kapag tinaga ko, ay tiyak mahihiwa ang katawan. Kaya pala, sobrang sakit ng sugat ko. Walang hiya ka talaga. Isasama kita sa hukay! Galit na galit si Mang Filemon. Ginamba niya si Lolo Abel kaya natumba sila. Nasa ilalim si Lolo Abel. Akala ni Mang Filemon ay panalo na siya dahil bumao ng matatalim niyang kuko sa balikat ni Lolo Abel. Pero natigilan siya nang maramdaman ng kirot sa kanyang dibdib. Noon lang niya napansin at tumagos doon ang matalim na itak. Kagad siyang tumayo at lumayo kay Lolo Abel. Nakahakbang pa siya ng ilang beses bago muling tumumba at sa pagkakataong yun nawalan na siya ng hininga. Bago niya makuha ang itak sa bangkay ni Mang Filemon, sinalakay na siya ni Aling Dorina. Kinalmot siya ng ilang ulit. Isinalag niya ang kanyang kamay. Naramdaman niyang kirot na mga bagong sugat. Sa di kalayuan naman naroon si Delio na gumagapang. Kahit hindi natuloy ang ritual, ngayong gabi ay kakain ako ng tao. At ikaw ang una kong magiging biktima. Ikaw ba yan? Anong nangyayari? Napatay ng hagal na ito ang iyong ama. Pero ngayon, para na siyang lantang kulay. Wala na siyang magagawa laban sa akin. Patayin mo na, Shaila! Iganti mo kami ni Ama! Talagang malalakas ang mga bruha na kagaya mo, ha? Pero hindi ako papayag na mamatay sa mga kamay mo! Hambog ka pa rin kahit alam mo wala ka ng pag-asang manalo. Wala na ang ipinagmamalaki mong benditadong kita. Paano mo ako lalabanan? Wala na nga akong armas! Pero ang kaibigan ko meron pa! Hayun siya, oh! Nang tumingin si Aling Dorina sa direksyon ay tinuro ni Lolo Abel na gulat siya nang makitang nakatayo roon si Lazaro, hawak ang matalim na sibat. Bago pa makagawa ng pag-atake si Aling Dorina, sinibat na siya ni Lazaro. Nang bumaon sa dibdib niyo ng sibat ay paluhod yung bumagsak at gumapang palapit sa anak na si Delio. Saka lang yun nalagutan ng hininga. Marahan namang bumangon sa lamesa si Lolo Abel. Nilapitan ang bangkay ni Mang Filemon. Kinuha niya ang nakabaong itak doon at lumingon siya sa paligid para hanapin ang natikirang pinuno ng aswang, si Nelia. Sinenyasan niya si Lazaro na sundan siya. Pinasok nila ang bahay kung saan nila nakitang pumasok si Nelia. Sa loob ay nakita niyang nakahiga sa papag ang sanggol. Umiiyak yun kaya marahang lumapit si Lolo Abel. Hindi niya makita si Nelia. Kaya pala ay nakabitin sa bubungan. Nang bumagsak yun sa tapat ni Lolo Abel, tinangkanyo ng kagating siya habang nagbubuno sila. Pero itinulak siya ni Lolo Abel. Walang hiya ka! Pinatay mo na ang lahat ng kapamilya ko! Papatayin din kita! Hindi ako mapayag! Nasaktan mo ang anak ko! Ngayon natatakot ka masaktan ng anak mo! Ganon din kami bilang magulang ng sanggol na gusto niyong patayin para sa pansarili niyong kapakanan! Napami mo ng anak mo! Napatay mo na ang mga magulang ko!
Magtabla na tayo! Umalis ka na at pabayaan ka rin ang anak ko! Nagkakamali ka dyan! Hindi pa tayo tabla! Maaaring mapatawad kita. Pero mga kapitbahay ko na binihag nyo at pinatay nyo mga mahal nila sa buhay, mapapatawad ka kaya? Sa palagay ko, hindi ka nila patatawarin. Nandito na silang lahat, oh! Nalipol na ang lahat ng mga aswang. Nakapamilya mo! Sila nang bahala sa'yo. Kapag pinatawad ka nila, isang malaking swerte yun. Pinagtulungan nilang tagain at paluin si Nelia. Halos hindi na makagalaw ang buong katawan ni Nelia nang bumagsak sa lupa. Nabitiwan ang umiiyak na sanggol. Nang makalabas na ang mga tao ay sinunong nila ang buong bahay kaya kasamang nasunog ng buhay sina Nelia at ang sanggol. Dinig na dinig ni Delia ang malakas na sigaw ng kanyang asawa kaya napaiyak na lang ito sa sobrang galit. Paano ay wala naman na siyang magawa sa kanyang kalagayan. Nang muli siyang madaanan ni na Lolo Abel, nakita nila habang umiiyak si Delio. Ito nang katapusan ng kasamaan ng inyong angkan. Ikaw ang nagsimula. Tinapos ko lang. Ayop ka, Abel! Hindi kita makakalimutan! Ama yan, manatili kang buhay na saksi na hindi sa lahat ng pagkakataon pwedeng manaig ang mga kagaya nyo. Ikaw ang magsabi sa mga katulad nyo na habang buhay ako, tutugisin ko mga aswang na kagaya mo! Bumalik sila sa kanilang lugar. Ang mga sundalo na lang ang naiwanan doon para ayusin ang lahat. Nang ibaba ni Lolo Abel ang kanilang anak sa tabi ni Lola Julieta, muli iyong umiyak dahil sa unang pagkakataon muling nayakap ang kanilang anak. Niyakap din sila ni Lolo Abel at nangako na patuloy silang iingatan at ipagtatanggol habang siya ay nabubuhay. At yan po ang karanasang hindi makakalimutan ng aking Lolo Abel. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwentong ibinahagi at sana may aral din tayong napulot na kung ano ang masama sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Dahil kung ano man ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Salamat po at mabuhay ang Sitio Pangil.